Maghahatid nga ulit ako kay Ate Jem ng tubig na nagmula sa puno ng saging. Ang tubig nga po pala ng saging ay mas maganda siyang inumin tuwing umaga pag wala pang laman ang tiyan natin. Sa hapon nga namin ito ginagawa, tapos tuwing umaga ko hina-harvest para nakakainom din ako kada umaga, nagigising ako. Ramdam na ramdam ko nga ang ginhawa ng tiyan ko kada iinom ako nito tuwing umaga. Simula nga nung umiinom na ako nito ay naiiwasan na yung palaging paghapdi at pagsakit ng sikmura ko, pati na rin yung pagiging bloated ko palagi. Madalas pa nga dati kahit kakakain ko lang, ilang oras lang ang nakalipas ay nakakaramdam ako agad ng gutom. Pero simula nung umiinom na nga ako nito at kahit hindi pa nga ako nakakain, basta nakainom na nga ako ng tubig na mula sa puno ng saging, ay hindi na nga ako makakaramdam ng gutom. Nakakatuwa lang din dahil dun sa unang video na in-upload ko, umabot nga yun ng million views at napakarami ding nag-share at nag-comments. At kung babasahin nyo nga yung mga comments dun, napakarami ngang patunay at patotoo na talagang nakakapagpagaling nga ang tubig na nagmula sa puno ng saging. Dami ngang nagsasabi doon na gamot daw talaga ito sa acidic at sa palaging pananakit ng tiyan, pati na rin sa pananakit ng ngipin at sa naglalagas na buhok. Dahil palagi nga akong napupuyat kaka-edit sa mga vlog ko, ay numinipis na nga rin yung buhok ko sa may bandang noo ko, kaya ayan, nagpapahid nga din ako para naman bumalik nga yung mga buhok na nalalagas sa akin. Kung may singaw at kung may UTI ka at kung high blood ka din, ay pwede ka nga rin uminom nito. Nakarating na nga ako kila Ate Jem at ayan nga, sinali niya na rin yung dala ko. Ayan nga, iinom na rin siya. Ang tubig pala na nagmula sa puno ng saging ay pwede natin siyang inumin kahit anong oras. Pwede rin natin siyang gawing parang natural lang na tubig kapag kumakain tayo tapos iinom tayo agad ng tubig. Pwedeng yan ang inumin natin pagtapos natin kumain. Nakaka-bless lang din talaga yung mga bagay-bagay na nasa palibot natin. Yung akala natin na damo lang, na walang pakinabang, tapos yun pala yung magiging gamot natin at magpapagaling sa sakit na nararamdaman natin. Minsan pa nga ang dami na nating iniinom na gamot tapos wala lang pagbabago sa nararamdaman natin. Minsan pa nga pabalik-balik na tayo sa ospital dahil sa sakit natin hanggang sa maubos na nga ang pera natin. Ito nga si Tita Marlene, habang nagkukwentuhan nga kami nila Ate Jem, bigla nga siyang dumating. May sakit nga rin siya sa puso at madalas rin siyang inaatake ng high blood niya. Kaya ayan, uminom nga rin siya ng dala ko na tubig na nagmula sa puno ng saging dahil nung mga oras na yan ay inaatake nga siya ng high blood niya. Nung araw na ito, pagdating ko sa bahay nila ay wala nga siya dahil nasa trabaho. Kaso mga ilang minuto ay bigla nga siyang dumating dahil ayun, na high blood nga raw habang nagtatrabaho. Dahil na rin siguro sa mainit na panahon dito sa lugar namin. So, sobrang hirap nga nung nararamdaman niya, ayan, at napapaiyak na nga lang din si tita. Mabuti na lang din kahit papano gumiginhawa nga rin yung pakiramdam nila kapag umiinom sila ng tubig na nagmula sa puno ng saging. Salamat na lang talaga kay Lord dahil yung mga nilikha niya dito sa mundo ay may purpose pala talaga yung mga yun. Yung mga gamot na makakapagpagaling sa sakit na nararamdaman natin ay nasa paligid lang pala natin. Ito nga yung mga kaganapan ko pag uwi ko ng Kubo. Ayan, at nagdilig nga ako ng mga bagong tanim ko na siling pangsigang. Yung pangalawa ko kasing tanim na siling panigang ay namumunga na nga ngayon at pwede na rin anihin. Kaya nagtanim na nga ulit ako ng panibago para saktong paglipas nun ay namumunga na nga rin ito, 'di ba? Para tuloy-tuloy lang ang pag-ani natin. Nagdilig na rin ako ng mga panibago kong ampalaya dito. Nakakatuwa lang din dahil itong dinidiligan ko na ito nung tinatanim ko ay umabot din ng million views yan. Kaya maraming salamat po sa panonood nyo. Buhay na rin yung mga panibagong tanim kong alugbati dito at yung mga bagong tanim kong sitaw. Ayan, at ang gaganda na nga din. Ito nga yung bigla na lang tumubo na patola dito. Ito naman yung basta na lang tumubo dito na patola. Akala ko nga nung maliit pa ito ay damo lang. Kaya nabunot ko, naputol nga yung puno nito. Mabuti na lang at nabuhay pa nga. Ngayon ay may bunga na nga rin siya. Buhay na rin yung mga tanim kong pipino dito. At ito naman yung bunga ng tanim kong kalabasa. Ayan, at malaki na nga rin. Buhay na nga rin yung mga tinanim ko ditong kamatis, pati na rin yung violet na mais. Siniligan ko na rin yung mga pechay dito. Bali 12 days na nga itong pechay na ito. Ilang araw na lang ay pwede na nga rin natin itong anihin. Dito ko na nga lang rin ito pinagsasabit sa ilalim ng kubo para hindi nga sila gaanong naaarawan dahil ayaw nga ng pechay na masyadong naaarawan. May nag-comment nga po sa isa kong video, pwede daw palang pagtaniman ng mga plastic bottle. Oo naman po, pwede lalo na kung wala po tayong masyadong espasyo sa bahay natin. Kasi pag sa plastic bottle tayo nagtanim, pwede lang natin yan isabit kung saan, basta may lupa lang. Basta matabang lupa lang din yung gagamitin natin, ay gaganda rin yung mga tanim natin kahit sa plastic bottle lang sila nakatanim.
Pagtapos kong magdilig ng mga tanim ko, nagtabas-tabas na ulit ako ng mga damo dito at tinuloy ko na rin yung paglilinis ng mga puno ng saging para mas maaliwalas tignan. Mas maganda rin kasi kung nalilinis ang puno ng saging at kung nababawasan nga ito ng mga suhi. Mas magiging mataba kasi ang puno ng saging at mas magiging malago ang bunga nito kung wala siyang maraming kaagaw sa pagkuha ng nutrients mula sa lupa. Ito po palang mga saging na ito ay hindi namin sariling tanim. Bali sa may-ari nga po ito ng bukid na to. Nililinisan lang namin ang mga tanim dito kahit wala kaming sahod sa pagbabantay ng lupang ito. Basta kapalit lang nun ay patirahin kami dito nila papa at payagan magtanim ng mga gulay-gulay. At syempre payagan rin na mag-vlog ako dito sa lupa na binabantayan namin. Malaking bagay na po para sa akin yung mabigyan kami ng pagkakataon na makapagtanim nga kami dito ng mga gusto namin kahit hindi namin sariling lupa. Lalo tigit ay mabigyan kami ng pagkakataon na mapahiraman ng lupa na mapagtatayuan ng matitirahan namin. Kaya habang wala pa akong sariling lupa ay magtsatsaga muna tayo sa ganitong buhay. Nagpitas na nga rin ako ng sitaw dito dahil igigisa ko nga ito, tahaluan ko ng sardinas, yun nga ang ulam ko ngayon. Pinitas ko na rin yung nag-iisang bunga ng patola dito dahil masarap nga din ito ihalo sa sardinas. Nagpitas na rin ako ng ilang pirasong siling panigang dito para naman may sipa yung kakainin natin. Kumuha na rin ako ng 2 pirasong talbos ng kalabasa dito, siya pa to panghalo. At eto nga yung lulutuin ko, napakasimple nga lang yan pero masarap. Bali, gigisa ko nga lang ito sa kamatis na may sardinas. Naku, napakasarap niyan. Siguradong marirelate nga yung palaging naggigisa dyan ng sardinas at tinahaluan ng mga talbos-talbos. Ganitong ulam nga ang madalas naming niluluto lalo na dito sa probinsya. Ay naku, maririnig nyo nga dito sa voice over ko si Paula, napakaingay. Gusto rin atang maki-voice over. Ganitong luto talagang madalas naming niluluto dito sa probinsya dahil napakadali nga lang lutuin at napakasarap pa. Lalo na at dito sa probinsya ay marami lang mga talbos sa palibot ng bahay na libre lang. Ako, ang mga talbos talaga, lalo ng talbos ng kamote ay bagay na bagay talaga yan sa mga sardinas. Kain na po tayo at syempre bago yun ipagpapasalamat muna natin yan. Ganitong ulam lang talaga ay mapaparami ka na ng kanin. Lalo na at yung gulay na inihalo natin dito sa sardinas ay talagang bagong pitas pa kaya manamis na miss nga yan. Napakasarap niyan. Tara na po, kain na rin kayo. Sabay-sabay na po tayong kumain. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po muna.